Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titingnan natin ang energies for you ng full moon in Sagittarius sa June 11, 2025 at 3:43 p.m. Philippine time. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, so for you, Libra, itong full moon is happening in your third house. Third house is about your thoughts, yung learning. So, maaring yung iba, no, congratulations dahil kayo ay gagraduate na. So, pwedeng kayo ay graduate or gagraduate pa lang. Hindi naman to kailangang sa school agad, no? Pwede naman tong meron kang course na, like online course na tinake or nag-subscribe ka sa isang content creator na finally nakatapos ka na doon sa kailangan mong matutunan, doon sa mentor na yon or sa teacher na yon. Some of you naman maaring kasi ang full moon is about letting go. It's like release. So I feel like you are releasing a project. So, pwede kasing meron kang project na nakakapagpa-stress sa'yo na kailangan mong tapusin or gawin. So, finally, tapos na yon. And, nandun ka na sa point na meron ng relief sa'yo, no? Kumbaga, naginhawaan ka na dahil tapos na. Na-accomplish mo na siya. Some of you naman, maaring meron kayong para sa iba lang naman to, no? Hindi naman para sa lahat. Lalo na if you are Sagittarius or Libra rising. Maaring meron kang kapatid na yung tipong hindi kayo magiging okay. Or maaring for some reasons meron kayong pinag-awayan or may dahilan para maghiwalay kayo. It doesn't have to be naman na nag-away kayo. Although para sa iba pwedeng gano'n na meron kayong hindi pagkakaunawaan or mas pinili nyo na lang na umiwas sa kapatid ninyo or maaring hindi nyo rin naman kontrolado yan. Pwedeng yung kapatid nyo mismo yung umiwas sa inyo or pwede rin namang nag-abroad. Okay? So pwedeng kaya kayo nagkaroon ng hiwalayan dahil physical distance lang naman, dahil may kailangan siyang trabahuhin sa ibang bansa or meron siyang kailangan gawin sa mas malayong lugar na hindi kayo magiging magkasama. Dahil meron tong opposition sa 9th house which is about travel. This is about abroad, foreign travel, higher education. So, some of you naman, I'm sensing na mukhang meron kayong ile-let go na pinag-aaralan ninyo. Alam mo yung feeling mo na, okay, mukhang hindi to para sa akin, ayoko nang ituloy, kasi meron na akong ibang interest. So, pwedeng ganun din for some of you. You are letting go of a project or yung pinag-aaralan mo or nire-research mo ngayon na sa tingin mo, hindi na siya applicable sa mga bago mong plano sa buhay. Okay? Because some of you, maaring meron kayong ibang ipupursue, something na connected sa social media or being part of a group or a community. Maaring mas dito ka nagkakaroon ng traction, no? Or ibig sabihin mas dito ka napapansin, mas dito ka nag-e-enjoy, mas dito mo na-express ang iyong creativity, yung iyong communication skills, kumbaga something that really brings in a lot of interest sa'yo. Kaya yun na yung ipupurso mo at ile-let go mo na yung ibang bagay na alam mo hindi na helpful para sa growth mo or para sa pag-unlad mo. Let's see, what is the energy of the third house for Libra? You have the Queen of Pentacles and the Five of Pentacles. Ayun na nga. Pwede kasing nakakaramdam ka ng financial difficulty dito sa ginagawa mo. Pwedeng gumagastos ka lang ng gumagastos pero hindi naman nagpo-progress, no? Kumbaga, let's say for example, yun nga, nag-aaral ka tapos na-realize mo na gastos na lang siya para sa'yo,
Hindi na to, nag-iba ka na ng plano sa buhay, iba na yung gusto mong i-pursue, so you may be letting go of that to focus on your finances or to focus on your career. What is the energy of ninth house? You have the Knight of Pentacles and the Moon. Okay. So, the Moon is about your emotions, your instinct, your intuition. I feel like mas gusto mo ngayon or parang mas, kumbaga, nakukutuban mo na mas magiging maganda yung opportunity sa'yo kung ikaw ay mag-abroad or merong pag-aralan na ibang bagay na mas interesado ka. So, depende na yan kung anong interest mo sa ngayon. But I feel like yung isa na hindi na sa'yo kapaki-pakinabang or parang it doesn't make any sense anymore para sa'yo, you feel like hindi na siya practical para sa'yo, yun yung i-let go mo. At mas gusto mo ngayon kasi ng stability. Gusto mo yung merong roadmap, merong patutunguhan, kumbaga. What is the energy of 11th house? You have the King of Swords and the Hanged Man. Okay, so I feel like meron kang mga ika-cut off na friends that you feel na parang hindi na kayo, parang na-outgrow nyo na yung isa't isa. Minsan kasi ganun, 'di ba? Na at a certain timeline sa buhay mo, close kayo, okay kayo ng mga kaibigan mo na yon. But after some time, nag-iiba-iba ng mga priorities, nag-iiba-iba ng mga plans, may mga kanya-kanyang experiences, tapos nag-iiba na rin kayo ng interest ninyo. So, maaring na-outgrow ninyo yung isa't isa. And some of you, maaring you are feeling like it's time to let go of that connection, let go of that friendship, or yung tipong iiwas ka na lang muna, no, para sa iba sa inyo. Dahil gusto mong mag-concentrate sa ibang bagay. Kasi maaring na-realize mo na, teka, hindi ko na uubusin ang oras at panahon ko na isipin kung bakit hindi na nagme-message or hindi na nakikipag-bonding sa akin yung kaibigan ko na yon or yung barkada ko na yon. Oo. So, maaring dahil meron ka na rin bagong set of friends or mas tumaas yung standards mo pagdating sa pakikipagkaibigan at gusto mo na lang yung talagang totoo para sa'yo. Kahit konti, basta authentic, 'di ba? Attune to the divine. Ayan. So, this is about divine guidance. So, some of you are divinely guided tungkol sa mga gusto nyo i-pursue sa buhay. Maaring doon nyo talaga mas nararamdaman yung gut feel ninyo na, uy, ito na nararamdaman ko na dito ako magiging successful, dito magiging maayos yung kalagayan ng career ko or ng situation ko or ng mga plano ko. Nothing is yet set in stone. So, may mga bagay na pwede pang magbago. Okay? Libra. Ang importante kasi dyan is you know what you want. Yun kasi yung dapat unahin mo kung ano talaga yung gusto mo. Para hindi ka nalilito, hindi ka nagugulahan kung anong path ang iti-take mo. So, kapag sigurado ka na talaga, saka mo na gawa ng action, saka mo na talagang trabahuhin yung mga goals mo para meron ka rin makitang solid na resulta. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.